The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. When Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of King Herod, behold, Magi from the east arrived in Jerusalem, saying, "Where is the newborn King of the Jews? We saw his star at its rising, and have come to do him homage." When King Herod heard this, he was greatly troubled, and all Jerusalem with him. Assembling all the chief priests and the scribes of the people, Herod inquired of them where the Messiah was to be born. They said to him, "In Bethlehem of Judea, for thus it has been written through the prophet, and you, Bethlehem, land of Judah, one are by no means least among the rulers of Judah. Since from you shall come a ruler, who is to shepherd my people Israel." Then Herod called the Magi secretly, and ascertained from them the time of the star's appearance. He sent them to Bethlehem and said, "Go and search diligently for the child. When you have found him, bring me word, that I too may go and do him homage." After their audience with the king, the Magi set out, and behold, the star that they had seen at its rising preceded them, until it came and stopped over the place where the child was. They were overjoyed at seeing the star, and on entering the house, they saw the child with Mary his mother. The Magi prostrated themselves and did him homage. Then they opened their treasures and offered him gifts of gold, frankincense, and myrrh. And having been warned in a dream not to return to Herod, the Magi departed for their country by another way. Dear brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Muli po magandang umaga sa inyong lahat, sa ating mga deboto, lalo na rin po sa ating mga pilgrim. Maligayang ika-isang daang taon po ng pagpuputong ng korona sa ating mahal na Birheng Maria ng Manawag. Isang siglo na po siyang kinikilala nating reyna, pero bago po siya naging reyna na pinutungan ng korona, siya po muna ay ina ni Jesus, kalong-kalong niyang batang si Jesus. At sa araw na ito, sasamahan po tayo ng tatlong mago, the three wise men, sa ating paglalakbay o sa ating pagbumuni-muni. Sa ating mabuting balita, meron pong tatlong grupo ng tao. Ang una po ay si Herodes. Siya'y takot na maagawan ng pwesto. Ang pangalawa po ay mga eskriba. Alam nilang Biblia, pero nakaupo lamang sila sa silya. At ang pangatlo po, ang mga mago, ang mga dayuhang naglalakbay ng pagkalayo-layo. Maaaring katulad ninyo. Ang mga bago'y mga astrologers, tinitingnan po nila ang bituin para hanapin ang kahulugan ng buhay. Ang pilgrimage po ay hindi lamang pagbabakasyon. Ito po ay isang paghahanap. Marami po sa inyo galing pa po sa malayong probinsya. Sumakay ng bus, nag-commute, nagtiis, maaring sa init o sa hirap. Bakit? Kasi tulad ng mga mago, alam ninyong may higit pa sa buhay kaysa sa trabaho at mga bayarin. Hinahanap ninyo ang batang si Jesus. Siyang ating pag-asa. Pero nahanap na ng mga bago si Jesus.
Paano na nahanap si Jesus? Dahil po sa bituin. Pero alam po ba ninyo, mga minamahal na kapatid, na sa tradisyon ng simbahan, si Maria ang tinatawag na Stella Maris, ng kahulugan ay bituin ng karagatan. Dito po sa Manawag, hindi lamang bituin ang gabay natin, hawak natin ang rosaryo. Ang bawat butil ng rosaryo ay para pong mga yapak ng mga mago. Sa bawat aba, Ginoong Maria, lumalapit tayo sa kinaroroonan ng Panginoon. Alam po ninyo mga mago, wise men ang tawag sa kanila. Bakit sila wise? Kasi alam nilang magtanong-tanong ng direksyon. Minsan po ayaw nating magtanong pag naliligaw na tayo. Di ba? Parang nakakahiya ko minsan. Pero ang tunay na marunong ay marunong lumapit sa ina para magtanong. Pwede nating sabihin, Ina, nasaan ang anak mo? Kasi po nawawala na ako sa landas ng buhay. Nang makita lang bata at si Maria, nag-alay po sila ng regalo. Sa loob ng 100 taon ng pontifical coronation, libu-libong alahas na siguro at ginto ang naialay sa mahal na Birheng Maria ng Manawag. Pero ang tanong ko po ay, ano nga ba ang tunay na ginto para sa Kanya? Ang ginto ay para sa hari. Ang ating katapatan sa Diyos sa gitna ng hirap, yan po ay ginto na alay natin kay Mama Mary. Ang frankincense ay para sa Diyos. Ang ating mga dasal na umaakyat sa langit, tulad po yan ng usok. Ang mira, para sa tao, ang inyo pong mga pagtitiis. Ang inyo pong mga sakripisyo, parang mira na inaalay natin sa Kanya. Isipin ninyo ang korona ng mahal na Birheng Maria. Noong 1926, ipinuputong yung korona bilang pagkilala sa Kanya pong kapangyarihan. Pero ang tunay pong korona ni Maria ay kayo po. Ang mga anak niyang hindi bumibitaw sa Kanya. Ang korona niya ay hindi lamang po gawa sa metal, kundi sa mga kwento ng himala sa inyong buhay. Maaaring meron kayong anak na nakapagtapos, yung sakit na gumaling, yung pamilyang nabuo muli, isang malaking korona para sa mahal na ina. Sabi sa Ebanghelyo, matapos lang makita ang bata, nagsiuwi sila sa kanilang lupain sa ibang daan. Nag-ibang landas na sila, di na bumalik kay Herodes. Bakit? Para iwasan si Herodes. Ito po ang hamon sa ating lahat ng mga pilgrims ngayong piyesta. Hindi ka pwedeng umuwi sa dati mong daan. Kung pumarito ka na mainit ang ulo mo, umuwi ka na meron ka ng pasensya. Kung pumarito ka na makasarili, umuwi ka na mapagbigay. Kung pumarito ka na puno ka ng galit, umuwi ka ng may kapatawaran. Mag-iba ka na ng daan. Ang 100 taon ng koronasyon ay hindi lang po selebrasyon ng nakaraan. Ito po ay pangako para sa hinaharap. Ang korona po ni Maria ay paalaala na tayo rin ay mga royalty, mga dugong bughaw, sa mata ng Diyos.
Bakit po naman? Dahil po tayo mga anak ng Reyna. Anak tayo ng ating Reyna, ng mahal na Birheng Maria. Kaya tayo mga royalty. Hindi po tayo mga alipin sa kasalanan. Kaya mga minamahal na kapatid, habang tinitingnan ninyo ang mahal na Birheng Maria ng Manawag, ngayong piyesta, tandaan po natin, tulad ng mga mago, nahanap ninyo ang inyong hinahanap. Huwag kayong matakot sa layo ng inyong lalakbayin pauwi. Kasama ninyong bituin ang ating mahal na Birheng Maria ng Manawag. Sa ating pagdiriwang ng sintinyal ng kanyang coronation, sabihin po natin sa ating mga puso, Viva la Birhen! Salamat, Ina, dahil sa gitna ng aming paglalakbay, ikaw ang aming laging pahingahan. Maligayang kapistahan po sa inyong lahat. Amen.